So ngayon po mga ka-idol, no, ay ipapakita ko po sa inyo kung ano yung sa tingin ko na mga sinyalis po na manganganak na po yung isang inahin. So let's go! Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. At syempre maligayang pagbabalik muli dito sa aking munting channel, Anton's Farm Life. So for today's video po mga ka-idol, dahil ayan, malapit na pong manganak yung ating inahin na yan, si Bite Queen po. And then ito ay malapit na rin manganak, si Island. So ang gagawin po natin ngayon ay lipat natin yun si Bite Queen doon po sa kabilang kulungan. So bago po natin yan simulan mga ka-idol, kung bago lang po kayo dito sa aking channel, huwag nyo po sanang kalimutang mag-subscribe at isama nyo rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating i-upload na mga videos. So bali po mga ka-idol, dito po natin siya ililipat. So dito po siya mga anak. So eto, yung natitira nating native ay tinalian na namin. So kahapon po namin yan tinalian mga ka-idol at grabe, napakailap niya dahil siguro na trauma na siya doon sa mga kasama niya na hinuhuli natin dito. So ngayon po ang gagawin natin dito ay lalabas natin to siya. Itatali na lang to natin doon. And then i-disinfect muna natin yan mga ka-idol bago po natin ilipat yung inahin na yon. So let's go! So ayan na po mga ka-idol, nailipat na po natin yung inahin natin. At ayan, medyo malinis na rin yung kulungan. So antayin na lang po natin yung kanyang panganganak. Yan o. So ngayon po mga ka-idol ay pang 114 days na po ni Bite Queen at hindi pa rin po nanganganak.
So expected po namin na ngayon pong araw na to ay manganganak na to. So ang una pong sinyales na sa tingin ko ay manganganak na siya ay hindi po siya mapakali. So humihiga, tumatayo. Yun po yung una kong napansin sa kanya. And then pangalawa po, chinek ko po yung kanyang dede ay may gatas na po. Marami ng gatas. Lalo na po ngayon. Mas marami na po ngayon compare po kagabi. And then yung pangatlo naman po ay yung pag tumatay po siya ay paunti-unti at mayat maya po ay tumatae. So yun po yung isa sa napansin ko po sa kanya. And then kagabi po mga ka-idol ay napakaingay niya po. Ganun pa rin, hindi po siya mapakali. Unlike po ngayon, ayan, tahimik na po siya. At sa tingin namin ay manganak na to. And then, yung isa naman po mga ka-idol na pinaka sa tingin ko ay magandang palatandaan po na manganak na ay tawag dyan. Binubungkal niya po yung semento dyan sa sahig. Gamit po yung kanyang nguso. Yun po yung kanyang ginagawa. And then, ano po, yung kanyang paa. Ginaganyan-ganyan na po yung sahig. Ano bang tawag nun sa Tagalog? Basta yung parang manok, yung kinakaykay niya yung sahig. And then kaninang umaga po, yung tali niya ay kinakagat-kagat niya and then hinihila-hila niya po. Siguro gusto niyang maputol at gusto niyang maghanap ng lugar ng maaanakan. So yun po yung sa tingin ko mga ka-idol na pinaka the best na palatandaan pag malapit na siyang manganak. At syempre po, dapat yung pinaka the best talaga ay yung kanyang tawag dyan, yung kung kailan yung kanyang pinaka due date talaga. So ngayon po yung kanyang pinaka dapat manganak na siya dahil pang 114 days niya na po. Yan si Zero, excited now. And then si Island naman po ay hindi pala April 9 kundi April 4 po pala yung kanyang due date. So 6 days lang po yung kanyang interval. So antayin lang po natin mga ka-idol na may lumabas na. So let's go!